tubong kapis. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari. Mga ilang dekada na rin ang nakakaraan. Nakatira kami ng aking pamilya sa liblib na bahagi ng kapis. Mangilan-ngilan pa lang ang bahay na nakatirik sa baryo namin. Payak lang din ang pamumuhay ng mga taga sa amin. Pagsasaka ang kadalasan ng mga trabaho katulad ni na mama at papa. May maliit na pwesto sa bayan ang mama Auring ko. Kaya ang mga inaani naming mga gulay sa bukid ay itinitinda namin sa bayan. At dahil hindi na nila ako kayang pag-araling sa kolehiyo, ay tumutulong na lang din ako sa kanila. Bunso po ako sa aming magkakapatid. At lahat sila ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ako na lang ang naiwan sa poder ni na mama. Stella, anak, dito ka na dumaan sa kaibigan ko si Maren. Huwag na doon sa dulo. Iyon ang madalas na bili ni mama sa akin. At kahit si papa ay ganon din. Kahit nagtataka ay sinusunod ko na lamang iyon. Hindi ko kasi lubos maisip na mas pipiliin nilang dumaan kami sa mas makitid at malayo kung ikukumpara sa kabilang ruta. Madalas kasi akong nahuhuli sa kanila ni na papa tuwing pupunta ng bayan para magtinda. Pinapakain ko po kasi ang mga alaga naming hayop bago sumunod sa kanila. Isang araw nga noon, pasado 10:00 na ng umaga, nang matapos ako sa aking mga gawain. Kaya medyo masakit na ang sikat ng araw. Pinagpapawisan na rin ako habang naglalakad sa medyo matalahib na daan. Naiinis pa nga ako sa mga langgam na bigla-bigla na lamang nangangagat sa aking mga paa. Sa pagkairita ko, ay doon ako dumaan sa mas malapit. At ayaw naman ng mga magulang ko na doon ako dumaan. Iniisip ko na lang na bahala na. Hindi naman siguro nila malalaman ito. Bitbit ang 2 kilo ng munggo at 5 tali ng kangkong, ay binaybay ko ang daan patungo sa dulo ng aming baryo. Medyo kakaiba ang aura ng daan roon. Humihipa ang mainit na hangin na nagmumula kung saan. Dagdagan pa ang malansang amoy ng paligid. Kaya't nagsisi ako kung bakit sinaway ko sina mama. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, ay natanaw ko ang isang kaliitang kubo na nasa daanan, palabas ng aming baryo. Nasa bandang dulo na po ito. May nakapalibot na bakod iyon na para bang may mga manok silang inaalagaan, kahit wala naman akong nakikita. Habang naglalakad, ay naiiwan ang aking mga mata sa misteryosong kubo na iyon. Kaya naman nang biglang sumulpot sa aking harapan ang isang matandang uugod-ugod, ay napatalon ako. Nalaglag ang mga dala kong paninda. Abuti na lang at hindi naman napano ang mga iyon. Pasensya ka na, Ining. Mukhang nagulat pa kita. Nakahagik-hik na wika ng matanda. At tinulungan pa ako sa pagdampot ng aking mga dala na nasa lupa lahat. Ayos lang po. Ako nga po ito nakaabala sa inyo. Nakayukong wika ko at inayos na ang aking mga dala. Nang aangat ako ng tingin sa matanda, ay nakita ko ang kakaibang aura nito na para bang nasiyan ito sa aking presensya. Salamat po, Lola. At pasensya na po kayo sa abala. Ako nga pala si Stella, anak ni Auring at Arman. Tagalooban lang po kami. Nakangiting wika ko sa matanda na hindi na umimik hanggang sa nakaalis na nga ako. Hindi naman nagduda sina mama dahil medyo natagalan din ako. Hindi naman din siguro pumasok sa isip nila na sinuway ko sila. Nasa silid na ako pagkatapos kong hugasan ang pinagkainan namin. Ilang saglit pa ay nakatulog na ako. Pero bigla akong nagising
nang makaramdam ng medyo may gumagalaw sa aking tiyan. Madilim ang aking silid, kaya't nang aking imulat ang aking mga mata, hindi ko naaninag ang kung anumang bagay na gumagalaw kanina sa aking tiyan. Nang hinawakan ko ang parting iyon, nagulat na lang ako nang makapa ang likidong malagkit roon. Sinubukan ko pang amuyin, pero halos mapaduwal ako nang maamoy ang mabahong likidong iyon. Agaran ng aking pagtayo at lumabas ng kwarto para maghugas ng kamay at pinunasan ko ang aking tiyan. Hindi ko iniisip ang tungkol doon, kaya't muli akong nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Hindi ko sinabi kina mama at papa ang nangyari kagabi. Hindi naman nasundan pa. Baka kung anong bagay lang iyon na nahulog sa aking tiyan. Pero sumunod na gabi, muli na naman akong nagising dahil sa gumagalaw na kung ano sa aking tiyan. Dahan-dahan ko pang iminulat ang aking mga mata. Sinusubukan kong aninagin ang mahabang bagay na sinundan ko ng tingin na nanggaling iyon sa aming bubungan. Sobrang haba noon na parang sinulid. Sa takot ko ay napabalikwas ako ng bangon at agad na napaatras. At nang muli kong sulyapan ang bagay na nanggagaling sa aming bubungan, ay nawala na ito roon. Tanging butas na lamang ng aming bubungan ang aking nakita. Tinapa ko ang aking tiyan, at muli ko na namang naramdaman ang malagkit na likido na naroon sa aking tiyan. Napatakbo ako sa CR para maghugas at linisin ang babahong likido na nasa aking tiyan. Napaisip pa ako ng mga oras na iyon kung ano nga ba ang mga bagay na aking nakita. Pero gaya ng huli, hindi ko pa rin sinabi iyon sa aking mga magulang. Ayokong maabala pa sila sa walang kwentang bagay. Nako, Stella! Bakit lumalaki ang iyong tiyan? Buntis ka ba? Hindi mo man lang sinasabi sa amin ng papa mo. Tanong sa akin ni mama isang hapon noon. Agad kong tinakpan ang aking tiyan. At naalalang halos 3 buwan na pala akong hindi dinadatnan. Hindi ko agad masabi sa aking mama ang pangalan ng aking kasintahan. Dahil ayokong madismaya sa akin ang aking mga magulang. Ano? Buntis ka no? Sinong ama niyan? Tanong ulit ni mama sa akin. Dahilan para tumango na lamang ako. Opo ma. Sorry po. Mangyak-yak na sambit ko. At halos hindi ako makatingin ng maayos kay mama. Sino ang ama niyan, Stella? Papuntahin mo rito para makilala namin ang papa mo. Hindi ko na masyado nakitaan ng galit si mama. Siguro'y tanggap na rin niya balang araw ay magkakapamilya na rin ako. Si Alvin po ma. Nang hapon na iyon ay agad pumunta sa bahay si Alvin. Kinausap siya ng aking mga magulang. Nangako naman si Alvin na pananagutan niya ako. Kaya nga kinabukasan din ng hapon na iyon ay dinala niya ang kanyang mga magulang sa amin. Salamat naman at wala namang naging problema sa kanila. Kilala naman din kasi ang aking pamilya sa pagiging mabuting tao sa baryo namin. Pagkatapos ng pag-uusap, ay kagad akong nakatulog sa aking silid. Nagising na lang ako na naninigas ang aking tiyan at may gumagalaw na naman doon. Para bang pilit nitong binubusisi ang aking balat na sumasakit doon. Madilim ang aking kwarto. Pero naaninag ko ulit ang mahabang bagay na nanggagaling sa bubungan. Nagmumula iyon sa maliit na butas na naroroon. Sinubukan ko iyong hawakan. Pero agad ko ring binawi ang aking kamay. Dahil mainit iyon sa pakiramdam. Parang napapaso ang aking kamay. Pero dahil sa kinuha ko ay nawala ito sa bubungan. At tanging butas na lang ang aking nakita na naiwan doon.
Gulong-gulo ako tungkol sa mga bagay na iyon. Kaya sa pagkakataong iyon ay sinabi ko na kina mama at papa ang tungkol sa mga bagay na iyon. Ano ka ba, Estela? Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin na inaaswang ka na pala? Tumaas ang boses ni mama sa akin at sinubukan akong hawakan sa mga kamay. Diyos ko naman, Arman, itong anak mo. Baka kung ano na ang mangyari dyan sa apo natin. Dugtog pa ni mama at hindi siya mapakali at ganon din si papa. At malalim ang kanilang iniisip. Dito na lang muna si Alvin sa bahay para babantayan si Estela. Baka hindi lang pagdila dyan sa tiyan mo anak ang gawin ng hayop na aswang na iyon. Mabuti na lang at day off ni Alvin ng araw na iyon. Kaya nasa bahay siya buong araw at kahit noong gumabi na. Ang plano kasi namin ay bubukod kami sa mga magulang ko pag nakaipo na kaming dalawa. Dahil nga naikwento ko na sa aking mga magulang ang tungkol sa mahabang bagay na iyon. Naghanda sila ng mga pangontra sa gabing iyon. Maaga rin akong natulog para mahuli nila ang aswang na gumagambala sa akin. Pero nag-umaga na lamang ay hindi dumalaw ang aswang na sinasabi ng aking mga magulang. Ang sabi ni Papa ay baka daw natunugan nito na handa kami. Sabihin mo nga sa amin, Estela. Dumaan ka sa bahay ni Esteleta, ano? Nagulat ako sa tanong ni Mama. Pero sa huli napatango na lamang ako. Pinagalitan ako ni Mama at sinabi niya sa akin na aswang raw talaga ang matandang nakatira sa dulo ng aming baryo. At malamang daw ay siya rin ang nangangaswang sa akin dahil nalaman nitong buntis ako. Sa ikalawang gabing nanatili sa amin si Alvin, nagpaalam siyang maglib muna sa trabaho para ako'y masamahan. Nang gabing iyon ay nagising na lamang ako sa sigawan ng pamilya ko. Nadatnang kong parehong nakahawak ng itak sina Papa at Alvin. Nakita ko rin kung paano naputol ang bagay na nanggagaling sa butas ng aming bubong. Tumalsik pa sa akin ang dugo na nanggaling doon. Tarantadong aswang, huwag kami. Iyan ang nababagay sa iyo, ang putulan ng dila para hindi ka na makapangaswang. Galit na sigaw ni Papa habang nakatingala sa bumunga namin. Nakarinig naman kami ng paghiyaw mula roon at mabilis nitong pagtalon sa likod bahay. Sinundan pa iyon ni Papa pero hindi nila ito naabutan. Binalak pa nilang puntahan si Lola Estelita sa kanyang bahay para kumprontahin. Pero agad silang pinigilan ni Mama. Kinabukasan ay saka pa sila pumunta roon. Pero wala daw doon ang matanda. Pati ang kubo nito ay naging abo na lamang. Hanggang dito na lang din po. At maraming salamat sa pagkakataon.